Shercela. For the last video natin, ginawa natin yung itong worksheet. Natapos na natin yung worksheet natin, Statement of Financial Position to be specifically. Itong nagawa natin. So ngayon naman, gagawin natin yung cash flow o statement of cash flow. So paano ba siya ginagawa o ano bang nandyan? So dalawa lang naman yan, cash in saka cash flow. So bago tayo magpatuloy, kung yan yung i-share ko sa inyo ang ating solve word for this ayan ang ating Bible verse para sa video na ito. Sabi sa Proverbs 1:5, a wise man will hear and will increase learning. A man of understanding will attain wise counsel. So sabi dito, itong verse na to is an encouragement for continual growth in wisdom and understanding. It reminds us that wisdom is not one-time achievement. Even a wise people should keep learning and seeking guidance. So kahit tayo matalino na, kahit marami na tayong alam, so dapat maging eager pa rin tayo na tumuklas ng bagong kaalaman. So wisdom is not the destination, it's a lifelong journey. This verse reminds us that even the wise man continue to listen and learn. True wisdom begins with humility, the recognition that no matter how much we know, there's always more to discover from God and others. Listening is more than hearing words. It is a posture of the heart that welcomes correction, insight, and truth. These discerning people understand that guidance is essential for right living. By seeking counsel from God through prayer and scripture, and from people who walk in righteousness, we strengthen our understanding and decision making. In our daily lives, whether as leaders, teachers, or learners, we call to grow continually. Every experience becomes an opportunity to learn, every conversation a moment to gain insight, and every challenge a lesson from the Lord. May we cultivate a humble and teachable spirit, always eager to listen, to learn, and to follow God's guidance. For it's through such openness that wisdom deepens and faith matures. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ako'y muling nag-share ng iyong salita Panginoon. Ganun din Panginoon ang patuloy kong pag-share na ang knowledge in the guise of bookkeeping. Nawa Panginoon na lahat po na nakapanood ng video lang ito ay naging engagement sa kanila ang iyong salita. At ganun Panginoon, naniniwala ako na lahat ng makakapanood ng video nito ay makakapasa sa kanilang assessment sa NC3 bookkeeping. So, in Jesus' name, Amen. So, excuse me po, maraming salamat po. So, itong ating statement of cash flow, so dalawa lang naman yan, cash in and cash out. Pag sinabing cash in, ito yung pera na pumasok sa ating kumpanya. Lagi sinasabi sa inyo, pag nanggagawa tayo ng problem sa bookkeeping, lagi nyo isipin, kayo yung may-ari. So tayo tong si MKM Corporation. So, saan ba natin makukuha yung cash in? Saang journal? Excuse me. So ito ay makukuha natin dito sa ating cash receipt journal. Di ba? Pag cash receipt journal, ito yung time na meron tayong pera na pumasok o meron tayong natanggap. Ito man ay bayad sa atin na cash on deliver or bayad sa pagkakautang sa atin. So dito na tayo sa cash receipt journal. Dito lang tayo titiyin sa cash. Kasi ang gagawin naman natin is cash receipt journal. So paano ba yung ginagawa? Kung mapapansin nyo, during the assessment, excuse me. So cash on sales, ibig sabihin, ito yung benta natin or pera na nakuha natin mula sa benta natin. Ito yung, dito pumapasok ngayon yung COD. Ito, si Sander Company. So ito yon 504,000. Sorry po, medyo inubo po ang inyong lingkod. So ito yung cash on sale. So dito natin siya ilalagay. Cash on sales dito. So kukupihan nyo lang yan. Ayan. Ito naman cash selection from accounts receivable. Ito naman po siya. Ito yon.
Ito po yun, tatlong ito. Di ba siya ay galing dito sa accounts receivable. Yung mga nagbayad sa atin ng pagkakautang nila. So, 181,000, 104, 87,000, 15,000. So, pwede mo siyang dito nyo ilalagay yung company kung sino nagbayad. For example, SMB Corp. Ito ang binayaran niya. Dito po kayo titingin lagi sa cash. Huwag po kayo malilito ha. Hindi po dito sa kabila. Dito po kayo titingin sa cash. Kaya natin. Yan. So, 181,000, kakopy ko na lang po ito. Siyempre kayo po, dahil kayo nagsasagot sa printed copy, susulat nyo siya. So, SMB Corp. Sana yan. So, dilagay ko siya dito. Ay, masyadong nagulo. Pasobra. Go talaga. Naisip ko na lang. Yan. So dito naging ilagay si SMB Corp. Yan. So lagyan ko ng underline para malinaw. So ito din mamaya ko na po ayusin. Yan. Next is si Zella Merchandise. Ito, kakopy ko siya dito. Zella Merchandise. So lagay ko siya dito. Yan. Zella Merchandise. Ako po yun ano. Zella Merchandise. Ayan. And pinakahuli po, si LT Corp, 15,000. Ayan, LTC Corp, 15,000. LTC Corp, 15,000. Ayan. So, ayusin po natin para malagang maayos. Isa ba kayo ba isa? Hindi na. So, yan. Si Seller Merchandise. Si LTC Corp. Then, ang pera po natin na ito. Underline. Underline lang natin. Underline. Underline. Meron na para sagot dito. So ito pong 787,912, ito po yung pag pinag-total nyo po ito. Actually, kahit di na mo yan i-total kasi kopyahan nyo na lang po yung nandito sa baba. Hindi naman po yun yung total ito. 787,912. So yun po yung ating total cash in. Pagdating na po sa cash out, syempre cash out yung mga nilabas natin pera, dito naman po tayo titingin sa CDJ or the Cash Disbursement Journal. Kasi ito po yung mga nilabas natin pera. So dito rin po tayo ulit titingin sa cash. Ito mga to. Ayan. So sa assessment, bibilangan nyo rin po yung saan na yun? Ito po kung ilan ito. Ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kung titignan po natin si CDJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So sobra. Pwede po natin pagsamahin yung magkakatulad. Tulad po ni utilities payable. Yung 3.8. So kukulayan ko po siya. Pwede po itong pagsamahin. Saka po yung payroll. Yung salaries. Pwede na itong pagsamahin kasi parehas naman siya. Para hindi po tayo kulangin sa susulatan. Green. Then, nasa na isa? Payroll sa baba. Ayan. Ayan. So, the rest po, pwede nang isa-isay natin yan. So, for example, itong 1,680, ang transaction po natin dito ay bumili po tayo ng expense kasi surprise expense po nakalagay. So, paglalagay niyo po dito sa cash flow, dito, lalagay mo dito ay purchase of
supplies. Ayan. So dito yung magkano binili natin, binayaran natin, 1,680. Yan. Next ay, so okay na po ito. Next po ito, equipment, 84. So, pwede nyo ilagay po dito ay purchase of equipment. Purchase of equipment. Ay, sobra. Magkano po yun? 84. Yan. Next ay, bunin ko po muna ito. Hindi ko pa nabura to. Next po ay, ano na tayo? Ito. Rent. Rent expense po itong 10,000 ano, rent. So, pwede natin ilagay dito ay payment for rent. Payment for rent. 10 kyaw. Yan. Next. Ano to? Ito po. BIR. Itong 1,3. So, pwede natin ilagay dito ay payment for BIR. Kasi nagbayad tayo eh. Minsan nilalagay iba, remittance. Pero dito po pwede naman payment na lang. Basta mahalaga lang, alam nyo kung paano siya gawin. Paano siya i-entry. So, 1,3. Next. Benefits, 5,550. So, pwede rin siyang 5,550. Payment for benefits or remittance. Pero ako payment ang nilalagay ko eh. Payment for benefits. Ayan. Next po ay ito, utilities, expense. Ayan, payable. So, payment for utilities, 3,800. Payment for utilities, 3,800. So, hindi ko na pasalar dyan ng ano, underline na. Yun ang ba yung sinusulatan nyo lang. Next ay ito, payroll. So, pwede natin pagsamahin itong 23,000 saka 22. So, ang sagot dito pag pinagsama mo ay 45,150. Ayan. So, pwede natin ilagay dito ay ilagay ko muna. 45,150. Ayan. Pwede naman ditong payment for salaries. For salaries. Ayan. Next. Ito, FERCO, accounts payable. Ayan. So, payment pa rin kasi nagbayad tayo. Payment. Payment. Payment for AP or accounts payable. Pwede natin ilagay kung kanino. FERCO. Ayan. Magkano siya? 30,000. Next is ito. Kay Recto naman. So, kay Recto. Payment for Recto. Ay, AP mo lang muna. Payment for AP Recto. Okay. Dalawa na lang. Next. Purchase, 16,800. So, pwede ditong purchase. Yeah, 16,000 purchase. And lastly, senior high school ko, payment din. Payment
Payment for AP Senior High School. Ayan. So ito, add mo lang yan, total cash out. So kahit di mo na siya i-add, kung ano na nandito, yung kanyang totals, yun na lang. Same lang naman yan, 45,216. Di mo na siya lang iulitin. Pero kung gusto mo naman, wala akong magawa, di okay lang naman. Ayan. So paano tong net increase and net decrease? So yung cash in, i-minus mo sa cash out. So, tingnan natin. Ayan. 787,912 minus 445,216. Ay, mali. Sorry. Napabilis. 787,912 minus 445,216. So, ang sagot niya ay 342,696. So, dito mo siya ilalagay. Dito sa net increase decrease. 342,696. Ano ibig sabihin ng itong decrease? Dito sa ating ginawang problem, nagkataon na mas malaki yung pumasok, yung cash in, kaysa sa cash out. Kaya siya ay increase. Ibig sabihin, mas madami. Pero may instances na mas malaki yung cash out. Halimbawa, mas malaki itong cash out, ito ang naging 787, dito ang 445. So, ibig sabihin, pagdating mo dito, hindi siya positive, naka-negative siya or naka-parenthesis. Ibig sabihin, mas malaki yung lumabas na pera kaysa pumasok. Parang sa assessment, parang mas naka-negative to. Mas malaki yung cash out. Mas malaki yung cash out kaysa cash in, kaya parang nag-negative. So, hindi ko lang alam kasi nakuha ko ay partnership eh. Pero sabi daw parang mas malaki. So, basta isipin nyo lang, pag mas malaki yung cash out, malamang magne-negative to, naka-parenthesis. Then, i-add natin yung beginning November 1. Saan ba natin makukuha yon? Pwede natin makuha yung beginning dito sa pinakauna. Ayan. Ay. Saan na yun? Saan na yun? Dito. Dito. Sa taas. Yung 190,000. Ito. Cash on beginning, November 1. Ito yun. 190. So, i-add lang natin dito yung 190. Ayan. Plus 190 equals 532,696. So, paano mo malalaman na tama siya? Malalaman mo na tama siya pag bumunta ka dito sa worksheet, dapat same sila. Ayan, 532,696. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Ayan, doon mo ibabangga yan. So, basta tatandaan nyo lang, pag mas malaki itong cash in sa cash out, positive yan. Pero kung mas malaki yon, mas malaki to, sabihin magne-negative yan. Naka-parenthesis. Ano? So, yun lang naman. Next video, last na to, post-closing trial balance na tayo. Matatapos na natin yung Corpo 1 updated. So, hanggang dito na lang. I hope na mayroon kayo natutunan. Goodbye and God bless.